Magandang hapon po mga kalingap. Magandang hapon po sa ating mga suking tagapanood, tagapakinig at tagapaminaw. Sa hapon pong ito mga kalingap ay meron po tayong dinalaw na isang babaeng kaawa din po ang kanyang kalagayan dahil siya po ay iniwan ng kanyang mga magulang nung siya ay maliit pa. Ang bahay po na ito na tinitirhan nila mga kalingap ay hindi po nila pag-aari. Ito ay pinapatirhan lang po sa kanila dahil ang kanilang totoong bahay daw po doon sa may malapit kina Carla ay bumagsak na po. At mayroon din pong naawang nagpapatira sa kanila kaya sila napunta sa lugar na ito. Mga kalingap, tunghayan po natin ang kakaibang kwento ng ating panauhin sa hapon na ito. Halika po mga kalingap, tunghayan po natin ang kakaibang kwento sa buhay ni Roseanne. Siya po ay isang dalagang ina na halos lahat na lang po ng paghihirap at paghihinampi sa buhay ay kanya na pong naranasan. Tara! Magandang hapon po! Tao po! Tuloy. Oh, ikaw si Roseanne? Opo. Ilang taon ka na? 17 po. 17. Opo. Anong kwento mo sa buhay na gusto kong malaman kung anong naging kwento mo sa buhay? Ikaw ba'y may mga magulang pa? Ano po, hiwalay na po sila, tapos may kanya-kanya na po yung pamilya. Hiwalay na ang iyong mga magulang. Ilang taon ka noong mga panahon na yon? Ano po, 16 po. 16? Opo. Sa edad na 16, sila ay naghiwalay na? Opo. Sa anong dahilan at naghiwalay sila? Ano po, lagi po silang hindi magkaintindihan po dahil din po sa pera. Kaya po sila nagkahiwalay ni mama. Ang bahay na ito ay hindi sa inyo? Hindi po, nakikitira lang din po sila tatay sa anak niya po to, nakitira na lang po. Pinatirahan po kasi ito ng anak po ni tatay, kaya po na dito po sila tatay muna pansamantalang nagtira. Ang original ng tirahan ay sa Tarom kung saan doon nakatira si Roseanne at Carla. Nakapangalan mo? Ano po, sa Pambuhan po ako, kung baga po si tatay po, dun po dati nakatira. Sa Tarom? Opo. Nung panahon na nasa Pambuhan ka, kanino ka nakatira? Sa ano ko po, nanay ko po. Nanay mo? Tapos yung, di pa po sila nagkakahiwalay, nandun po ako sa Dait, nagtatrabaho po ako. Bilang isang trabaho, bilang isang ano po, nagtitindera po ako sa palengke. Sa palengke? Opo. Anong masasabi mo sa magulang mo kung mapapanood niya ang video na ito? Sa nanay mo? Ano po, sana po, makadalaw po siya dito sa amin. Bakit? Ano po kasi, na po kasi siyang hindi po pumupunta dito. Ilang taon na siyang hindi pumupunta sa inyo? Ikaw ba ay nag-iisang anak lang nila sa magulang mo? Kayo na silang dalawang mag-asawa? Papa mo at mama mo? Dalawa po kami. Nasaan ang isa mong kapatid? Ano po, nagtatrabaho po. Hindi ko po alam kung saan kasi po wala po akong cellphone. Wala kang cellphone? Wala po. Sa tatay mo, anong masasabi mo kung siya ay manonood sa video na ito ngayon? Ano po, sana po, ay nagkahiwalay na po sila ni mama, makapunta po siya dito. Hanggang po. Hindi na ba kayo dinadalaw ng inyong ama? Hindi na po. Paano kayo nabubuhay dito kasama ng iyong lolo? Ano po, si tatay po, nag-extra lang din po. Nagagawa po siya ng hawakan po ng itak. Tapos po, yun po, lambat. Naggagamot po. May anak ka na? Ito po, isa lang po. Ilang taon na ang iyong anak? Ano pa lang po, 3 months po. 3 months? Opo. So, ikaw ay may asawa na? Hiwalay po kami.
Hiwalay ka rin sa asawa mo, sinundan mo ang yapak ng iyong ina. Oo. Sa anong dahilan? Ano po, yung sinabi ko po kasi sa kanya na buntis po ako. Sinabihan niya po ako na balaglag ko daw po. Hindi ko daw po ipapalaglag, hiwalay na lang daw po kami. Kaya sabi ko po, sarili ko, makikipag-hiwalay na lang po ako kaysa po ipalaglag ko po yung bata. Anghel ang bata na yan para ipalaglag niya. Pero alam niya ba kung magkano ang gagastusin para magpalaglag ng isang sanggol? Marami ba siyang pera? Bakit naisipan niya ipalaglag ang iyong anak? Marami ba siyang pera? Bakit naisipan niya ipalaglag ang sanggol na walang kilalaman doon sa kanyang ginagawa? Wala po, mahirap din po sila. Mahirap din po sila, pero ang sabi niya magpalaglag kayo ng anak. Tapos po, sabi ko na lang po sa kanya, makikipag-hiwalay na lang po kaysa po palaglag ko po yung bata. Tapos po, hindi na po siya nagpaparamdam sa akin yung time na yun. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Hindi siya nagbibigay ng sustento doon sa bata na kanyang anong hinahanap niya sa buhay. Yung magpasarap lamang at hindi man lang niya sasagutin yung mga problemang kanyang iniwan. Anong masasabi mo doon sa lalaki na yon? Kung siya ay nanonood sa video mo ngayon. Pwede ito na pagkakataon na sabihin mo lahat sa kanya. Sana sa ginawa niya po, ma-realize naman lang kung gaano gaano kasakit yung ginawa niya sa akin. Na di niya po inisip na mga anak po ako. Ituloy mo lang. Hindi niya po inisip na mga anak po ako. Ang hirap po kasing mag-alaga ng bata pag wala pong katulong. Hindi po. Ano pa ang ibang gusto mong sabihin sa kanya doon sa kawalang hiyaan na ginawa niya sa'yo? Sana po, pag naranasan niya magpamilya, maayos na po siya. Kasi po, hindi po basta-basta yung pagpapamilya. Nakakala niya lang po, madali lang. Magtanda na po siya. Hindi ba niya naisip o dalawin man lang ang iyong anak? Hindi po. Sa mga panahon na ito? Hindi po. Hindi po siya nakakapunta dito. Mga mustaman lang po. Ikaw ba'y nag-aaral pa? Naghinto po ako. 2 buwan na lang po sana. Gagraduate na po ako. Ng ano? Ng grade 10 po. Kaso po, nagtrabaho muna po ako ng 2 buwan para po dito po sa anak ko. Napilitan kang magtrabaho sa murang edad mo Opo. dahil lang sa responsibilidad na hinaharap mo ngayon. Opo. Mahirap ba ang kalagayan mo ngayon? Sobrang hirap po. Kasi po, halos wala po akong maibigay sa anak ko na tama para po sa pang-araw-araw. Sa ngayon na nagsasama doon, si Lolo na lang ninyo ang nag-aaruga sa inyo. Anong masasabi mo diyan sa lolo mo? Salamat po kay tatay kasi po kahit paunti-unti na bibigyan niya po kami sa pang-araw-araw po na kailangan ng anak ko. Sa pagsusumikap niya po araw-araw kahit po matanda na po si tatay. Inabandona ka ng iyong ama at ina. Opo. Sa kadahilanan, anong kadahilanan at rason at dahilan? Nung naghiwalay na po sila ng dalawa ni mama, na kahit po, di ko na po sila nakakausap. Kasi po, di ko po alam kung nasaan po si papa. Tapos, yung mama ko naman po, ang alam ko po, nasaan daw po. Nasaan? Nasa labo daw po. Di ko po alam. Hindi mo alam kung nasaan ang iyong mga magulang. Opo. Anong pangalan ng iyong ina? Mayla. Mayla. Anong pangalan ng iyong ama? Alvin po. Kung hindi ikaw nabuntis,
at hindi ikaw naging ina sa maagang edad, ano dapat ang pangarap mo? Ang pangarap ko po maging stewardess po. Stewardess. Opo. Matangkad ka. Bagay sana. So, ngayon na meron ka ng anak, ano na ang pangarap mo sa buhay mo? Ano na lang po, pagtapos na po ako ng pag-aaral para po pagdating po na malaki na po yung anak ko, may mabibigay po akong magandang buhay sa kanya. Paano ka mag-aaral ngayon gayong meron ka ng anak? Ano po, sabi ko nga po, pag nagtrabaho po ako, pag lumaki na po siya, sabi ko po, baka sakali pong makapag-aral po ako. Itong pagbibideo ng nating ito dahil ikaw sa minor de edad, pinapahintulutan mo ba ito? Okay. Payag ka ba na ang video na ito i-upload natin sa aking YouTube channel? Opo, kahit Wala bang magrereklamo sa mga darating na panahon? wala po. Ang consent natin ay mula sa lolo mo dahil siya ay pinapayagan niya tayo at humihingi rin ako ng consent mula sa iyo Opo. dahil gusto kong nasa tama ang ating ginagawa. Sa anak mo, anong mensahe mo sa anak mo? Sa anak ko po, sana po paglaki niya, maging mabuting anak po siya. Huwag po siyang tutulad sa niya po, sa ama niya po. Na Ganun na lang po yung tingin po sa mga babae. At sana po mag-aral din pong mabuti. doon sa lalaki, anong masasabi mo sa kanya ano pang dagdag mo mensahe para doon sa lalaki na iniwan kayo sa ganitong kalagayan? Ano po, Sige, sabihin mo ang lahat. Handa akong pakinggan at kung lahat ng iyong salubin at hinanaing. Tuloy mo. sobrang sama po kasi ng loob ko dun dahil po nanganak po ako, hirap na po ako. Na halos po, kala ko po ikakamatay ko na yung pag-anak ko po dito. Na tapos ginanyan na lang po ako. Sana yung ginawa mo sa akin, maging aral na yan sa'yo. Ayoko na po makita yun kahit kailan. Sama po ng loob ko dun. Kaso lang po, kinakaya ko po talaga para po sa anak ko. Sama po ng loob ko dun sa taong yun. Kaya po, sobrang sama po ng loob ko. Wala po akong masabi. Sa pangangailangan ng iyong anak ngayon, sino ang nagtutusto sa iyo? Si tatay po. Kasi po, sa mga extra po niya, sa ng hawakan po ng itak, nakakaano naman po si tatay. Minsan po binibigyan si tatay ng 50, sa ganito po 100. Kaya po, Ito ang ginagawa ng tatay mo. opo. Anong pangalan niyan? Ano po yung nagtatay po ng Lambat? lambat? Opo. Nagtatay. Ito talaga ginagawa ng mga tao taga-Tarong. Opo. So, hanggang ngayon ginagawa pa rin ng tatay mga paglalambat. Opo, tapos naghihilot po. Ha? Naghihilot po si Naghihilot. tatay. Kung sakaling ito, pangalawang pagkakataon, panawagan sa iyong mga magulang, sa iyong ama, mensahe mo sa kanila. Opo. Sana kung makikita niyo po ako dito, sana puntahan niyo man lang po ako. Kasi po, hirap po ng buhay ko dito. Wala po akong katulong na gaano po sa anak ko, wala po akong katabi na mag-aano po sa akin, aalalay po sa akin. Sana makapunta po kayo dito. Yun lang po. Gusto ko lang po kasi makapunta dito sila mama. Gusto ko po silang makita. Ikaw si Rose Ann Tupular?
Rose Ann, ano po, Mary Rose Atcha po. Rose Ann Atcha po. Rosan Atcha. Opo. Na ang lahi nyo ay galing din sa Tarong. Opo. Oh. Anong pangangailangan ng baby mo sa araw-araw? Ano po, mga diaper niya po, ganun. Gatas, Ano po siya, breastfeed. Opo. So diaper lang siya ngayon. Opo. Tapos po, mga, Ano? mga, Rosan, meron akong pasiunang tulong na ibibigay sa inyo ng inyong anak. At sana ang video na ito ay maraming maawa sa iyo. At sana, lalo na dito sa anak mo na wala naman siyang kasalanan, bakit siya ang naghihirap at nagtitiis sa kawalang-hiyan na ginagawa ng kanyang ama. Sana ang video ito ay magbibigay aral doon sa mga kabataan na maagang pumasok sa pag-aasawa. Hindi ganon kadali ang buhay mag-asawa. Nagsisisi ka ba, Rosan, sa nangyari sa'yo? Opo. Sobra pong nagsisisi po. Tuloy. Nagsisisi po kasi po yung imbes na pangarap ko po na maitutuloy ko na po sana. Kaso lang po, mas maaga pa po akong nakapangasawa po. Tapos nagkaanak po. So pinagsisihan mo ang lahat Opo. ng mga nagawa mo. Opo. Ito, Rosan, pasiuna kong tulong sa inyo. Sa inyo yung dalawa ng anak mo. 1,000. Maraming salamat. Sige, magpasalamat ka. Maraming salamat po sa iyo, Dr. Love. Dahil po, natulungan niyo po kami, lalong-lalo na po sa Panginoon po. Dahil po, kundi po dahil sa Kanya, di ka po makakapunta dito para po tulungan kami. Maraming salamat po. Maraming salamat din po kay Kuya Bal Santos Matubang at kay Ate Edna po at sa mga kalingap. Maraming salamat po. Kay Kalingap Parab po. Sige. Sila po ang ama, ina at founder ng Kalingap, na sila din po ang naging dahilan kung bakit kami nakarating dito at kung bakit nandito kami para tulungan ka rin sa kinakaharap mong problema. Sana sa sunod natin pagbibideo at sa video na ito ay maraming maawa sa iyo at sana mapadalhan ng tulong ang iyong anak. Ikaw ay hanggang grade 10 lang. Opo. Hindi mo pa natapos. Hindi po. Saan ka nag-aaral? Sa ano po, sa Pambuhan po. So kilala mo yung mga binablog namin doon. Opo. Kilala mo si Beyonce? Beyonce Balatero. Hindi ko po inabot. Hindi mo naabot, siya ay grade 11 ngayon. Si Carla kilala mo? Opo. Kilala mo? Opo. Dahil yun ay taga-Tarong. Ganon din po si Rosan, kilala mo? Opo. So, sa mga... Alam mo bang napakaganda mo? Kaya siguro ikaw ay maagang nabenta. Taga saan yung lalaking naging ama ng iyong anak? Taga ano po? Taga sa Bisaya. Bisaya? Opo. Pambihira. Dinamay pa ako. Saan sa Bisaya? Sa Luway. Ha? Luway po. Saan yung Luway? Ang alam ko po sa Bisaya kasi po di pa po ako nakakapunta sa kanila. Oo nga. Anong pangalan at apelyido ng lalaking nag-among-among sa'yo? Ano po,
Florence Mike Montoyo po. Ha? Florence Mike Montoyo po. Montorio. O Florence. Oh. Florence, kung ikaw man ay nanonood sa video ito, tignan mo ang babaeng niloko mo at tignan mo ang anak mo na niloko mo rin. Sana makonsensya ka at sana mabigyan mo sila ng tulong dahil sa kanilang itong babae na yung niloko, yung ngayon naghihirap, nagdurusa, naghinagpis sa kawalang hiyaan na ginawa mo dito sa babae ito. Malakas ang loob mo na magpapalaglag ng bata na akala mo mayroon kang 20 mil para pampalaglag ng bata. Maangas ka pare, pero hindi ako believe sa iyo pagiging lalaki. Hindi ka tunay na lalaki dahil yung anak mo ay pinahihirapan mo sa kawalang. Gusto mo puro ligaya na lang ang natitikman mo. Nahiya ako dahil kapwa pa naman kita Bisaya, niloko mo isang Bicolanang maganda at magayon na Uragon. Mensahe mo sa sa lahat pang makakapanood sa iyo na sa kaedad mo ngayon na 17 years old, ikaw ay isang dalagang ina na iniwan ng lalaking walang hiya. Sa mga kaedad ko po, sana pagbutihin niyo pa po yung pag-aaral niyo. Wag muna kayong pumasok sa pagpapamilya kasi hindi madali. Hindi madali ang pumasok sa pamilya agad. Lalong-lalo na mahirap mag-alaga ng bata. Yun lang po. Sige, Rosan. Maraming salamat sa araw na ito at pagkakataon na nakausap ka namin at na-vlog ka namin. Sana ang pera na ibinigay ko sa iyo ay makakatulong sa iyo ng malaki at sana may views man o wala, babalikan kita para mabigyan ka ng tulong. Mabigyan ng tulong ang iyong anak. May views man o wala, babalik ako at pipilitin kung magkaka-views ka para lang mabigyan ka ng tulong sa iyong anak. Maraming salamat po at shout out kay Erica Alpon Vlogs na akin pong sponsor. Ganoon din po shout out kay Mel Vlogs at Pulubing Milyonaryo. Shout out din po kay Sir Win A na sponsor ko rin po kay John Marty. Shout out din po kay Catherine Official, Mara 77, Isla Bonita TV, Kuya Kins, Kalingap Gilbert, at shout out din po kay Ancotic Channel. Ganoon din po si Catherine Official. Shout out din po sa mga kaibigan kong reactor na kagaya nila ni Berador at Kahilper, ganoon din po kay Batang Hamog. Maraming salamat din po sa walang sawang pagmamahal niyo po kay Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, ganoon din po kay Kalingap Rap. Hanggang dito na lang po ako mga Kalingap. Jesus loves you. God is good all the time. Rosan, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye po. Salamat ng marami, Rosan. Thank you. Oh, merinda tayo. Saan galing to? Malalaki man. Oo, malalaki. Galing yan sa tarong. Ay, sus! Parang pamilya sa akin to Oo, dala ng anak. Dala ng anak mo, na taga-Tarom. Ay siya, talagang ito ang palagsing sa Tarom. Kapag napunta kami kay Rosam at kay Carla. Ay, naku, mga Kalingap, karugtong lang talaga. Kanya Rosan at saka Carla, itong binablog ko. So, Rosan, salamat ng marami. Tayo, ikaw, kapit ka. Sarap.
Dahan-dahan lang, doktor lang. Baka mabilaukan ka. Sarap, sarap eh. Grabe naman yun. Parang nasa ano ka lang. Pinarusan at saka Carla. Kaya nagtataka ako parin-pareho talaga. Galing din pala ito sa Tarom. Kita mo? Sina Carla. Carla, karugtong na to saya. Si Carla, photo yun eh. Kita ko yung si Carla na. Ay, nagtingog. Ikaw naman. Kaya baka nagutom ka na, sinidaldal mo. Roseanne, magkain na tayo. Ganito sila mag-alaga mga taga bundok. Pakakainin ka talaga nila. Hinahinay, Mrs. Love. Lakas mo sumubo ah. Ang sarap. Ha? Sarap. Yung nakita ko yan, nakita ko. Sabi ko, duda ako. Para may isang pinanggalingan lang itong pagkain na ito. Ayun, galing din pala Tarom. Ito yung mga nilalatag kina Roseanne, Sarap. kina Carla, at nataon din na si Roseanne din po ang vlog ko ngayon. Ayan o. So maraming salamat talaga, Roseanne, ha. Yung baby niya, buti hindi iyakin. Hindi yakin. Buti na lang, hindi ka pinapahirapan. Ang ganda pala ni Roseanne eh. Kababayan mo? Ha? Kababayan mo yung lalaki na nagamong-among. Sinong? Taga saan? Yung lalaki, taga Bisaya. Bisaya? Saan kayo nagkita? Ano po Sa? sige. Si tatay, para makasama si tatay sa video. Tatay, talaga namang mahirap ang buhay tayo. Talagang magkano lang kinikita, 2 araw pa pala yun gagawin mo, tapos kikita ka lang 150. Ang hirap ang buhay, tatay, Tiyaga lang. Yan. Taga Bisaya yung ano niya. Yung baby, Sana may maawa sa iyo, Roseanne. Sana may mabubuting puso na magbigay kay Roseanne ng panggatas, pang diaper. Kaya, Wawa naman, hindi na pala to iniintindi ng asawa niya. paano intindihin na sa Bisaya? Lolo na lang po ni Roseanne ang nagbubuhay sa kanila. Kaya nga. Sana po may maawa naman kay Roseanne. Pang Gatas. gatas at diaper. Dahil sa nakita ko yung sitwasyon niya, may views man o wala, babalikan ko siya para lang mabigyan ng tulong yung kanilang anak, yung kanyang anak na hawak-hawak na yun. Kaya nga eh. Gusto mo ba bang mag-aral, Roseanne? Gusto mo mag-aral? Sana kung may maraming tulong na darating sa'yo, gamitin mo sa pag-aaral mo. Tipirin mong maigi, lalo na't ngayon may anak ka na. Yung si tatay, matanda na. Magkano na lang kinikita ni tatay? Kaya nga, buti na lang. Minsan po, may pension po. May pension siya. Opo. Mabuti. Sa ano yung, sa senior. 3 beses pa rin sa buwan lang yun. Opo. 1,000 lang yata. Magkano? Ay, 500. 6 na buwan. 500, 6 na buwan? Ay, paano kayo kakain? Di siya 6 na buwan bago kakain? Ay, grabe naman talaga. Yung, sa atin, magkano yung sa mama mo? 3,000? O 1,500? Hindi ko na alam. Kaya mabuti, Roseanne, may lolo kang Dito sa probinsya, 500 na lang nakakarating sa matatanda. Kung supposed to be, 1,500 yan. Tapos 6 months pa.
mag-congressman na lang din ako dito at gobyerno. Kaso hindi ba ako taga Bicol, ako po ay tumutulong lang dito Hindi na nga na inaabot Para- ng iba. para mapaalwan ang buhay ng ating gobernador dito at mga sanggunian. Kaya po kami mga vlogger nandito para tumutulong. Ang swerte nga itong lugar dito kasi may mga vlogger tumutulong. Sa ibang Yeah. lugar, wala. Ang lugar na ito, maswerte talaga. Camarines Norte, maswerte talaga. Kaya sabi ko nga kay Rosaan, buti Rosaan, may nandyan pa si lolo mo na mabait. Paano kung Namatay na rin. Huwag ka muna mamatay, tay. Kasi masama yun. Wala na mag-alaga sa kanila. pero nagkikita kayo ng mama mo at papa mo? Hindi na po simula. Nabayaan na siya. Nagkaalis. Meron talagang magulang na gano'n, ano? Meron namang magulang, di baling walang asawa, basta kasama niya mga anak niya. Masarap, Mrs. Love. Sarap. Grabe talaga.